Sa mga nagdaang panahon, may mga bagay pa rin na mahirap maipaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay protektado at sarado ang mga silid na ito, na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin napapasok o nabubuksan ang loob nito ng mga dekada o kahit na mga siglo. Ang tanong ay kung bakit tila sa panahon ngayon hinahangad ng karamihan na malaman at intindihin kung anong nilalaman ang mga silid na ito. Ito ba'y maaaring magbibigay ng kaalaman tungkol sa ating kasaysayan at mga kababalaghan? O di kaya'y magbibigay ng karangyaan para sa karamihan? Halika't ating alamin kung bakit magpahanggang sa ngayon ay sarado at protektado pa rin ang mga silid na maaaring naglalaman ng mga kababalaghan, kayamanan at kaalaman tungkol sa ating mga kasaysayan. Sa sentro ng China sa pinakailalim ng bukanan ng Burol, ang lugar ay napapaligiran ng nakakalaso na mercury. Ang unang emperador ng China na si Qin Shi Huang ay mapayapang nakahimlay ng hindi nagagambala sa loob ng higit sa 2,000 taon. Ang unang emperador ay isang prinsipe ng Qin State. Ito ay wala pa sa tamang edad noong namatay ang kanyang ama upang pagharian ang bansa. Iyon ang dahilan kung bakit ang estado ay nasa ilalim ng kontrol ng punong ministro hanggang ang prinsipe ay maging 22 taong gulang. Ang kanyang pinakamalaking ambisyon ay ang sakupin at pagharian ang lahat ng 6 na naglalaban ng estado, kung saan nahahati ang sinaunang bansa ng China noon. Ang emperador ay namatay noong ika-10 ng Setyembre taong 210 BCE, matapos matupad ang kanyang mga misyon, ang bansa ay nagkaisa muli sa ilalim ng pamumuno ng Qin Dynasty. Noong 1974 ilang magsasaka ang naghuhukay ng balon na hindi kalayuan sa Xi'an, China, nang matuklasan nila ang isang bagay na sadyang kakaiba sa kanila. Natuklasan nila na ito ay isang malaking terracotta na sundalo, at dali-dali nilang ipinaalam sa mga mananaliksik ang kanilang natagpuan. Ang mga archaeological excavations ay nagsimula ng maghukay na halos tumagal ng mahigit na 4 na dekada. Ang unang sundalong terracotta ay isa lamang sa libo-libong sundalong ginawa. Ang nakakagulat dito, ang bawat sundalo ay may kanya-kanyang facial features, mga iba't ibang damit at hairstyle. Ayon sa mga eksperto, ito ay maaaring aabot sa 8,000 clay soldiers ang ginawa, ngunit 2,000 pa lang sa mga ito ang natatagpuan sa ngayon. Ang Central Channel na diumano ay lugar ng mga libingan ng mga emperyor, na kung saan hindi pa nabubuksan magpa hanggang sa ngayon. Ang misteryosong libingan ay walang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito. Maaari lamang matuklasan ang loob nito kung may pahintulot at autorisasyon ng gobyerno. Ayon sa arkeologo na si Kristen Romy, wala pang gamit o tamang teknolohiya upang mahukay ang libingan ng maayos. Ang mga sinaunang talaan ay nagsasabi kung paano nilikha ng unang emperador ang isang malaking lungsod sa ilalim ng lupa kung saan ang kisame ay kahawig ng kalangitan sa gabi at ang mga perlas ay mga bituin. Isinulat ni Sima Chen ang mananalaysay sa dinastiyang Han, sa kanyang mga talaan ng dakilang mananalaysay na sa libingan ng Qin Shi Huang ay may mga magagandang tore at palasyo para sa daan-daang opisyal. Idinagdag din niya rito na ang mga lugar na puno ng mga kayamanan at mga pambihirang artifacts, mga sapa at mga ilog na may likidong mercury na nakapalibot sa libingan ni Qin Shi Huang. Ang 2 pinakamalaking ilog dito ay kumakatawan sa dilaw na ilog at Yangtze na pangunahing ilog ng China. Ang mga sinaunang Chino ay naniniwala na ang mercury ay nagbigay sa kanila ng immortalidad, ngunit sa kabila ng paniniwalang ito ay maaaring ang mercury ang dahilan ng pagkamatay ng emperador. Sa pagnanais nito na humaba pa ang kanyang buhay, siya ay regular na umiinom ng mga tabletes na gawa sa mercury. Ang mga ilog ng mercury ang mismong dahilan kung bakit ayaw tuklasin ng mga siyentipiko ang libingan na maaaring maging lubhang mapanganib para sa mga mananaliksik at para sa kapaligiran. Ang mga sample ng lupa na kinuhanan malapit sa libingan ay nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang mataas na antas ng kontaminasyon ng mercury.
Manabeswamy Temple, ay isa sa popular at mainit na pinag-uusapan para sa mga supernatural na aktibidad. Ang pinakasakramentong templo ay matatagpuan sa bansang India sa parteng Kerala na itinayo noon pang ika-6 na siglo AD at pinangangalagaan ng royal family. Ang mga ari-arian nito ay pag-aari ng isang maharlika na tinatawag na Lord Padmanabhaswamy at ng royal family na Travancore. Noong 2011 sinampahan na kaso ng Supreme Court na mali ang pamamahala dito kaya ang Supreme Court ay nagtalaga ng 7 miyembro ng komite para e-explore ang templo at e-dokumento ito. Ang nadiskubre nila ay ang 6 na naglalakihang chamber na nakakandado na pinto, na mukhang pinamamahayan ng mga tambak-tambak na mga kayamanan ng templo. Ang mga pinto ay gawa sa bakal na may iba't ibang klase ng mga saraduhan at bukasan, kaya ito ang dahilan kung bakit ang chamber ay mas naging misteryoso kahit sa mata ng publiko. Sa pagbukas nila sa mga pinto, namangha sila sa kanilang nakita, na sa loob ng templo ay nagulat sila sa hindi malaman na halaga ng mga kayamanan na maaring umaabot ng trilyon-trilyon na halaga nito ng mga gintong coins, relics, mga artifacts, gintong estatwa, at mga iba't ibang diamante. Mga seremonyal na damit, mga solid gold na hugis-baw ng niyog na may nakakabit ng napakaraming mamahaling hiyas o bato. Ang nakakamangha sa mga lahat ng ito ay ang hiyas ng malalaking tipak ng mga diamante, na maaring aabot sa 10 hanggang sa 100 carats. Ang mga sayantipiko ay nagbigay ng pahayag sa kanilang kalkulasyon. Ang isang maliit na purong ginto ng estatwa ng Vishnu mula sa templo ay maaring nagkakahalaga ng humigit kumulang na $33 million. Ang templo ay protektado ng mahigit na 200 mga gwardya, na pinaniniwalaang may prinoprotektahang iba pa, na kahit na ang gobyerno nila ay ayaw isiwalat ito at makialam dito. Ang isa sa mga pinto ay ang pinakamisteryoso, na tinatawag na The Vault B. Walang sino mang nakakaalam kung anong lihim na nakatago sa likod ng pinto. Pinaniniwalaan na ang chamber ay isang likas na sakramento, na maaaring pinamamahayan ng kanilang iniidolong imahe na si Sri Padmanabha, at ng marami pang mahahalagang mga bagay. Mga misteryosong nag-uugnay dito. Marami din ang nagsasabi, na marahil ang vault na ito ay maaring may makakapal na pader na ginto, na maaring nandito rin ang hindi pa nadidiskubreng pinakamalaking kayamanan sa kasaysayan ng mundo. Pinaniniwalaan ng karamihan na ang napakalaking gate na pinuprotektahan ng 2 nakaukit na malalaking ahas ay nagsasabing ito ay babala sa mga sinumang magtatangkang pumasok. Dahil sa pagtatangkang pagbubukas sa huling pintuan na ito, ang ilan sa mga miyembro ay nagkaroon ng malubhang karamdaman habang ang pinuno ng grupo ng komite ay namatay pagkaraan ng ilang buwan. Dahil dito wala ni sinuman sa mga ito ang nakabukas sa mahiwagang pintuan na balot ng misteryo, pinaniniwalaan na maari lang makapagbukas ng pinto ay ang tinatawag na The Nagapasa Mantra, na maaring ang sumpa na bumabalot sa pinto sa pamamagitan ng orasyon. Ngunit napag-alaman sa mga descendant ng mga ito ay wala ni isang buhay o alinman sa mga ninono nito ang nabubuhay magpa hanggang sa ngayon. The Great Sphinx of Giza. Maraming kadahilanan kung bakit alam ng karamihan ang tungkol sa dakilang Sphinx of Giza. Isa na rito marahil ang misteryo ng dakilang monumento na ito. Una sa lahat, ito ang pinakamalaking estatwa ng monolith sa mundo. Ito ay may 66 na talampakan ang taas at may 62 na talampakan na lapad at 240 na haba nito. Ayon sa mga siyentipiko, ang pagtatansya ng konstruksyon na ito ay itinayo noong pang 4,500 na taon na ang nakalilipas. Ang paggawa nito mismo ay hinalintulad sa isang nilalang na maaari mong makita sa parehong Egyptian at Greek mythology, na mayroon itong ulo ng babae at katawan ng leon. Ayon sa mga kwento ng karamihan, ang Sphinx of Giza ay punong-puno ng misteryo na hindi maipaliwanag. Ang dakilang monumento na ito ay ginawa lamang ng 100 na manggagawa na halos inabot ng 3 taon upang matapos ang pagtatayo nito. Gayunpaman, may mga ilan na nakadiskobre na nagpapatunay na ang monumento ay mas higit pa na mas malaki kaysa sa kasalukuyan. Natuklasan ng mga arkeologo ang malalaking bloke ng mga bato pati na rin ang mga kagamitan na iniwan at inabandona malapit sa gilid nito. Kapansin-pansin, ang mga manggagawa na nagtayo ng monumentong ito ay hindi mga alipin.
Katunayan, sila ay pinapakain ng mga iba't ibang mga masasarap na delicacy tulad ng tupa at kambing. Ngunit hindi ito ang pangunahing lihim na itinatago ng mahiwagang Sphinx. Sa tulong ng isang seismograph, natuklasan ng mga mananaliksik ang dalawang hugis parihaba na silid nito sa lalim na 25 talampakan. Ang mga malalaking silid na ito ay matatagpuan sa ilalim ng lupa, sa ilalim na bahagi ng Sphinx. Mayroong mga teorya na nagsasabi na ang mga silid na ito ay naglalaman ng mga mythical Hall of Records, na pinaniniwalaan na naglalaman ng mga kaalaman at naglalahad ng mga pamumuhay noon sa pamamagitan ng mga sinaunang papel na scroll. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga sinaunang Egyptian ay nagawang idokumento ang kasaysayan ng sikat at misteryosong nawawalang kontinente ng Atlantis. Ngunit, sa kasamaang palad ang mga teoryang ito ay walang anumang patunay na kung ito man ay totoo. Naniniwala ang mga arkeologo na ang mga silid ay maaaring may mga iba pang mga lagusan at nananatiling selyado magpahanggan sa ngayon. Ang mga awtoridad ay pinagbabawalan ang mga mananaliksik na subukang alamin at pasukin ang mga iba pang lagusan, at nanatiling misteryo pa rin sa karamihan ng silid na ito na nanatiling sarado pa rin sa ilalim ng lupa. Ang Taj Mahal sa India ay isa sa mga pinakaromantikong gusali sa buong mundo. Sinimulan ni Shah Jahan ang pagtatayo nito noong 1631 upang bigyang pugay ang alaala ng kanyang ikatlong asawa. Sa labis na pagmamahal nito, tumagal ang pagsasama sa loob ng 19 na taon, at ang asawa nito ay pumanaw habang ipinapanganak ang kanilang ika-14 na sanggol. Si Shah Jahan ay sobrang na-depress sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay at nagpasyang gunitain siya sa pamamagitan ng paggawa ng isang nakakamanghang puntod nito. Gumamit ito ng 1,000 elepante, 20,000 na trabahador na halos tumagal ng 20 taon para matapos ang pagtatayo ng monumentong ito. Ang disenyo ng palasyo ay medyo kakaiba, ang 4 na tore na may 130 talampakang taas na minaret ng Taj Mahal ay nakatayo sa mga gilid ng isang malawak na platform na maaaring magmukhang maganda. Ngunit ang pangunahing layunin ng naturang pagkakalagay ay bigyang konsepto ang ganda nito. Noong ika-17 siglo, maraming malalaking arkitektural na konstruksyon ang gumuho sa ilalim ng kanilang sariling bigat, kaya naman inilagay ng punong arkitekto ng Taj Mahal ang mga tore na mas malayo upang maiwasan madamay ang iba sa pagbagsak nito. Bilang karagdagan, ang estruktura ay medyo tagilid. Palayo ang mga ito sa paraang kung mahulog man ang mga debris nito, maiiwasang madamay ang ilang bahagi ng Taj Mahal. Bukod sa pagiging isang monumento ng walang hanggang pag-ibig, ang Taj Mahal ay isa ding napaka-misteryosong lugar na maraming sa mga ito ang nakatago at mga selyadong silid, kung saan walang sino man ang pinapayagang pumunta. Sa ilang mga larawan ng Taj Mahal na kinunan mula sa Riverside, ay mapapansin mo ang 2 patong ng mga basement tulad ng ilang mga silid sa loob ng palasyo na kung saan ito ay matibay at mahigpit na nakaselyado. Mayroong ilang mga teorya kung bakit ang mga silid ay pinuprotektahan sa mga panahon ng Shah Jahan at nanatiling sarado mula noon. Ang ilang mga mananaliksik ay naniniwala na ang mga selyadong silid ay gawa sa marmol, na maaaring mag-transform sa calcium carbonate kung ma-expose man ito sa carbon dioxide, na maaaring magresulta ng pagkasira ng mga marmol, kaya naman ang mga silid ay mahigpit na binabantayan at hindi pinapakita sa publiko. Wala ring bentilasyon ang mga kwartong ito. Bukod pa rito, kung masyadong maraming CO2 ang nakakapasok sa basement, maaari itong humantong sa pagbagsak ng 4 na tore na nakapalibot sa Taj Mahal. Ngunit isa lamang iyon sa mga malamang na dahilan. Ang isa pang pinaniniwalaan ng karamihan, na ang asawang si Mumtaz Mahal Shah Jahan ay inilibing sa Taj Mahal. Na ang mga sumusuporta sa teorya na ito, ay sigurado na ang kanyang katawan ay nanatili pa rin sa basement ng palasyo, sa parehong estado kung saan siya namatay. Sana may napulot kayong aral sa mga topic natin ngayon, tungkol sa mga misteryosong mga silid na maaaring naglalaman ng limpak-limpak na kayamanan, mga kaalaman at kababalaghan. Ito po ang iyong lingkod Absgill Treasure. Huwag kalimutang mag-subscribe, share at mag-like, pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos.
Hanggang sa muli, salamat.